Nagpulasa ng mga batang yan nang biglang sumabog ang paputok na dart bomb sa bahaging yan sa Santa Cruz, Maynila. Napuruhan ang 10 taong gulang na babaeng nag-i-inline skates at nooy nagbabalanse sa bintana kung saan nakakabit ang paputok. Isinugod siya sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Nakaligtas po ang biktima pero kinailangang putulin ang buong kaliwang kamay niya dahil wala nang natirang daliri matapos masabugan. Dinala naman sa Manila Reception and Action Center ang 14 anyos na lalaking naglagay ng paputok sa bintana. Humingi ng tawad ang mga magulang ng binatilyo sa mga magulang ng biktima nang magkaharap-harap sila sa barangay hall. Pinag-aaralan ng mga magulang ng batang babae ang mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo. Ipinablatter na rin ang insidente sa pulisya. Update na po tayo sa Bulkang Mayon at live mula sa Daraga Albay. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay nakikita natin na natatakpan na naman ng ulap yung tuktok ng Bulkang Mayon. Hindi katulad kaninang mas maaga pa na talagang kitang-kita ang kabuuan nitong bulkan. Kaya naman tanaw na tanaw din yung tinatawag na almost perfect shape nito na cone. At kanina nga, Connie, ay may usok pa na lumalabas doon sa tuktok nga nitong bulkan. At sa abiso ng NDRRMC, patuloy nga na pinag-iingat ang publiko sa pag-agos ng uson at rockfall dulot umano ng pagguho ng lava dome ng bulkan. Kagabi, pasado alas 9:30 ng mamataan aktibidad ng bulkan ng mahawi ang tumatakip na ulap kung saan nga kitang-kitang usok sa tuktok pati na ang pag-agos ng uson sa dalisdis ng bulkan. Connie, nananatili sa alert level 3 ang status ng bulkan sa nakalipas na 24 hours. Kabilang sa mataas na aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome at lava flow. Nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquakes, 209 rockfall events at 46 na pyroclastic density currents o uson. Nasa 1,387 tons naman ang inilabas na sulfur dioxide o asupre. Nagpapatuloy din ang pamamaga ng bulkan kaya naman naghahanda na ang mga LGU na walang evacuee ngayon pero darami ang kanilang evacuee kapag inakyat na sa alert level 4 ang status ng bulkan. Kagaya na lamang doon sa Santo Domingo na inaasahang papalo sa 10,000 kataong kailangang ilikas kapag kailangan ng alisin sa 7 to 8 kilometer radius o ang extended danger zone ang mga tao. Aminado nga ang administrator ng bayan na si Arnel Teodoro na hindi ganon karami ang sasakyan nilang pwedeng gamitin sa paglikas sa mga tao. Pero may handa naman daw umalalay sa kanila gaya ng mga line agencies na kapaloob sa Disaster and Risk Reduction Council ng buong Albay. 6 na paaralan ang inihahanda nila para maging temporary evacuation. Pero sa mga tinatawag na mga taga Santo Domingo na ranso, yung parang kubol, ang magiging temporary housing ng mga evacuees. Ayon nga sa isa sa mga nagpapatayo ng ranso na si Erlene Balunso, naghahanda na sila para kung mag-alert level 4, ay may matitirahan agad sila sa kanilang kagyat na paglikas. Paggawa man, Connie, ng mga lilikas ang ranso, ang iba pang pangailangan ay sagot na raw ng munisipyo. Ayon kay Mart Ian Shapno, ang MDRRMO officer ng Santo Domingo Albay, bukod sa ayudang pagkain, maglalagay din ng tubig at kuryente ang munisipyo para sa mga ranso, gaya nga doon sa Barangay San Andres. So yan, Connie, ang latest mula rito sa Albay. Connie. Ian, paano pinaghahandaan ng mga taga-Albay yung posibleng epekto roon ng bagyong Ada? Well, Connie, ang huli nating komunikasyon kay Governor Noel Rosal ng Albay, ang sinasabi niya sa atin ay talagang minomonitor nilang maigi itong bagyo dahil nga syempre, Connie, may magiging matinding epekto kung dito sa aktibidad din ng bulkan itong pagdaan ng bagyo dahil maaring magkaroon o mag-trigger ng lahar flow yung malakas na ulan dahil nga maraming deposits ng mga volcanic materials at pyroclastic materials doon sa dalisdis ng bulkan. Hindi lamang sa aktibidad ngayon, maging doon din sa naging aktibidad nga nitong Mayon Volcano noong 2023 at noong 2018, Con. Alright, maraming salamat. At Ian, sabi mo nga yung mga binabantayan na mga lugar pa sa Albay, yung pag-agos ng lahar particularly, yun yung talagang medyo matindi-tindi dyan hindi ba, Ian?
Yes, Connie, talagang matindi ang banta ng lahar, ano, Connie, kung maging intense yung pag-ulan, nagiging dulot halimbawa ng mga bagyo, talagang delikado ito, no, dahil bukod nga doon sa sinasabing mud flow, dahil sa bilis nito, Connie, ay minsan ay or kadalasan ay meron din tong kasamang mga boulders, may mga bato, kaya kapag may mga structure na tinamaan, siguradong masisira. Ang kagandahan naman talaga dito sa Albay, yung 6-kilometer permanent danger zone nila talagang halos wala ng tao, no. Doon nga sa last na count ay nasa 4,000 individuals yung naialis, and ang problema nga doon may mga tao sa 7 to 8 extended danger zone. So yan talaga yung minomonitor ng probinsya at ng mga LGU, dahil lalo dito sa kinaroroonan natin sa Daraga, sa Ginubatan, sa Kamalig, yan yung mga area kung saan nag-run off itong mga tubig mula doon sa dalisdis nga ng bulkan. So iyan ang kailangang bantayang maigi at yung iba pang mga daluyan ng tubig ko. Oo, iyan, paulit lamang kung may mga nabanggit na ba ang governor ng at dyan sa Kamalig particularly, no, yung mga tao daw, mga nasa evacuation centers, syempre madadagdagan yan. Ilan pa yung sinasabing total over the weekend pagka talagang tumama ng malakas na ulan dyan sa Albay? Yes, Connie, right now ina-assess pa nila, no, kung ang sinabi ni Governor Rosal ay tinitingnan pa nila, no, kung talaga bang magiging malakas, ano, itong magiging epekto sa kanila, and then from then on ay iayos nila, no, kung paano nga yung mga tao pa na kailangan ialis doon sa mga area na lalo na yung malalapit doon sa mga waterways o yung mga tinatawag dito na mga galleys. Yun, Connie, ang magiging concentration nila, no, kapag talagang nakita at base rin sa assessment ng NDRRMC at ng iba pang ahensya ng gobyerno kung merong intense rain, ano, na maidudulot ang parating na bagyo dito sa kanilang lugar. Pero at the same time, Connie, talagang naghahanda din sila, no, doon sa possible hazard nitong kung sakasakaling iakyat sa alert level 4 itong Bulkang Mayon, dahil hindi naman makakaapekto, no, yung parating na bagyo doon sa activity ng Bulkang Mayon, dahil independent yung nangyayari sa bulkan doon sa parating na bagyo. So yun, Connie, ang mas malaking evacuation na inihanda nila, dahil around 70,000 nakaragdagang mga individual yung maaring i-evacuate kapag inakyat sa alert level 4 yung alerto ng Bulkang Mayon, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Wednesday latest ng kumari at pare, bago ang pananakot this 2026, kumasa muna sa TikTok dance craze ang stars ng upcoming kapuso horror film na Huwag Kang Titingin. Hataw kung hataw sina Sparkle stars Charlie Fleming, Alan Ansay at Sean Lucas. Ang kanilang TikTok entry mayroon ng over 500,000 views. Kasama rin nilang bibida sa GMA Pictures film si Sofia Pablo, pati sina Michael Sager, Marco Massa, Josh Ford, Anthony Constantino, Kira Ballinger, Shuvi Etrata at Sherilyn Reyes. Mapapanood na po yan soon. Samantala, utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of the Interior and Local Government, pag-aralan ang mga paraan para mapauwi si dating Congressman Zaldico na nakaharap sa mga kaso kaugnay sa flood control projects. Itinanggi naman ng kampo ni dating Engineer Henry Alcantara na binawi niya ang kanyang testimonya. Balitang hatid ni Rafi Tima. Nasa DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa abogado niya, walang katotohanan ang mga lumabas na ulat na nag-recant o binawi niya ang kanyang mga pahayag sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, ibinasura naman ng 5th Division ang urgent motion for reconsideration ni dating Congressman Zaldico laban sa pagdeklara sa kanya bilang pugante at pagkakabasura ng kanyang passport. Sa pinakahuling impormasyon ng DILG, nasa Portugal si Co at pinaniniwalaang meron siyang Portuguese passport. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nag-utos na si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang mga paraan para maibalik si Co sa bansa sa lalong madaling panahon. There is the Interpol, there is the United Nations, there are other agencies which we can pass through. So pinapag-aralan niya sa amin kung paano gagawin.
Ang mga sasakyan namang iniuugnay kay Ko at kinumpiska nitong Huwebes, nananatili sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, kung mapapatunayang pag-aari ni Ko ang mga sasakyang nakapangalan sa ilang kumpanya, malaking tulong ito para mapalakas ang kaso laban sa dating kongresista. Ang titignan mo dyan, ano ba yung mga kontrata na nakuha ng company na yan? Di ba? And then, kailan na-acquire yung sasakyan? So, dahil company yan, anong pinambili ng sasakyan? Natuntun daw ang mga sasakyan dahil sa sumbong na isang sibilyang nagtungo sa kanilang opisina. Hindi na idinitalya ang pagkakakilanlan ng nagbigay ng tip. Panawagan ng ICI, tularan siya ng iba pang may nalalaman sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery natin. Sa ngayon, di raw makapagbigay ng referral ang ICI kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Kulang daw kasi sila sa commissioner. Sa mga original na commissioner ng ICI, si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang ang natira matapos mag-resign sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Hindi raw sila apektado ng balibalitang mabubuwag sila. Pero susulat sila sa palasyo para tanungin kung may ipapalit sa mga nagbitiw na commissioner. Wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi pagpatuloy pa rin ang kanilang mandato. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng not guilty plea ang kontratistang si Sara Diskaya ng mga kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay po yan sa halos 100 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Nag-plead ding not guilty ang presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at walang taga-DPWH Davao Occidental. Ibinasura naman ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang motion to quash information ng mga akusado, pati ang motion to transfer para maibalik sila sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Aapela daw rito ang kampo ng mga taga-DPWH officials. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kampo ni Diskaya. Sa February 3, itinakda ang pre-trial sa mga kaso. Sa ibang balita, sa presinto ang bagsak ng 3 lalaking naaktuhang iligal na nagsusugal dyan po yan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Isa sa kanila, nakuhanan pa ng baril. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isang eskinita sa Barangay Tatalon, Quezon City, naaresto ng pulisya ang 3 lalaki na naaktuhang nagsusugal. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng tawag ang pulisya mula sa concerned citizen. Nakuha mula sa isang sospek ang improvised na baril na kargado ng bala. Although improvised siya, subject for ballistic examination pa rin yung baril natin at for cross-matching pa din kasi possible po pwedeng magamit din sa ibang krimen. Ayon sa pulisya, magkakakilala ang 3 sospek na lahat ay residente sa lugar. Inaalam pa kung may kinabibilangan silang criminal group. Hindi natin tinatanggal yung posibilidad na yon na ang lakad nila is robbery hold-up din kasi may mga baril. Based doon sa record po nung isa natin suspect is may the same po na kaso. Robbery hold-up at Republic Act 10591 din po. So may baril din na previous record niya. Maharap ang mga sospek sa reklamong illegal gambling. Ang isa may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Naglilibang lang po. Yung baril? Ang protection po. Napadaan lang po, tapos nagsugal lang po. Nagtakbuhan sila. Tapos? Damay lang ako yan. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Binugbog na, sinaksak pa ang isang lalaking police asset sa Cagayan de Oro City. Cecil, kakilala ba yung suspect ng biktima? Connie, 3 step-brothers ng karelasyon umano ng biktima ang sangkot sa pagpatay. Hulikam kung paanong pinagtulungan ng mga sospek ang biktima. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, 22 saksak sa katawan ang tinamo niya at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Naaresto ang isa sa mga sospek na sinusubukan pangkunan ng pahayag. Sabi ng pulisya, ang 2 pang tinutugis ay dati ng kaalitan ng biktimang police asset. Siya raw ang itinuturong nagsuplong sa ama ng mga sospek na nakulong dahil umano sa iligal na droga.
Nahaharap ang mga sospek sa reklamong murder. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa Sogod, Southern Leyte, nagpapagaling na sa ospital ang isang lalaki matapos matuklaw ng kobra sa isang universidad. Ayon sa Supervising Administrative Officer ng universidad, bigla na lang tinuklaw ng ahas ang biktima habang naglilinis sa damuhan. Agad niyang napatay ang kobra. Remuspondi rin ang iba pa niyang kasamahan. Isinugod siya sa ospital at nabigyan ng anti-venom. Naglabas naman ng abiso ang universidad para paalalahanan ang mga estudyante na umiwas sa mga madadamong lugar at makipag-ugnayan sa mga otoridad kung makakita ng ahas. Kapag natuklaw ng ahas, payo ng Department of Health, pumalma, humingi ng tulong at magpadala agad sa pinakamalapit na ospital. Paalala rin ng DOH, huwag sipsipin ang kamandag, huwag galawin o pakialaman ang sugat at huwag itong lagyan ng halamang gamot o ice pack. Maiging mga medical expert ang umasikaso agad-agad. Mga mare at pare, it's time to support some Kapuso singers sa World Cup competition sa South Korea. Open na ang botohan para sa Best Listener's Choice category ng Reality Singing Contest. I-search ang World Cup playlist sa Spotify at pumunta sa voting section. I-select ang entries ng Pinoy contestants na Wishful Thinking by Manila Storyteller, Our Love by Zambales Beast, at Wake Up by Laguna Diva. 3 votes per day ang pwede hanggang sa January 29. Tuloy-tuloy ang pagsuporta sa Kapuso singers na sina Thea Astley, Garrett Bolden at Arabel de la Cruz as they represent the talent and pride of the Filipinos. Sa ibang balita, kinansela ng Department of Energy ang kontrata ng Solar Energy Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil umano sa mga paglabag. Sabi ni Leviste, sasagutin niya ito, maging ang iba pang isyung ibinabato sa kanya sa muling pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil bigong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon pa sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ng reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasabi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang Vice Chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng moto. Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's a formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
New career high para kay Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang ranking ngayon sa Women's Tennis Association. Umakyat po si Alex sa rank number 49. 4 na spots yang tumaas mula sa pagtatapos ng kanyang 2025 season. Kasunod din yan ang paglaban ni Alex sa 2026 ASB Classic sa New Zealand kung saan umabot siya sa semifinals ng women's singles. Ngayong Enero, kabilang si Alex sa mga nabigyan ng wildcard slots para sa WTA 125 Philippine Women's Open. Kauna-unahang beses ito na mag-host ang Pilipinas ng isang WTA 125 event. Isa rin sa mga wildcard ang kapwa Pinay SEA Games medalist ni Alex na si Teniel Madis. Halos mahalo na sa buhangin ang sandamakmak na patay na hipon sa dalampasigan niyan sa Socotra, Yemen. Nangyari po yan sa Ditwa Nature Reserve. Ayon sa mga taga roon, first time ito nangyari sa kanilang lugar. Hiling ng mga residente sa mga otoridad, imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng napakaraming hipon na itinuturing na banta sa supply ng lamang dagat doon.